Magandang gabi katambay at welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo, mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Ang larong hindi dapat ginulo, kwento ng bata sa salamin. Ang paanyaya, araw ng Sabado nang magkayayaan sina Mariel, Jonah at Kiko na matulog sa lumang bahay ng lola ni Jonah sa probinsya ng Rizal. Matagal na itong walang nakatira, ngunit pinayagan sila ng lola niya na doon mag-overnight habang bakasyon. Pagdating pa lang sa bahay, ramdam na agad ni Mariel ang bigat ng paligid. Mabigat ang hangin, madilim kahit tanghali pa lang. Ang creepy naman dito, bulong ni Mariel. Ngunit tila walang pake si Jonah at Kiko. Ang dahilan ng overnight, may dala silang Ouija board. Alas 9 ng gabi, nagtipon silang tatlo sa lumang silid ni Tia Elena, ang tiyahin ni Jonah na matagal nang patay. Sa gitna ng silid ay inilatag nila ang Ouija board. May kandila sa 4 na sulok at may salamin sa dingding na luma at may bitak. Para lang to sa kasiyahan, wika ni Jonah habang inilalagay ang daliri sa planchette. Walang maniniwala hanggat hindi natin sinusubukan. Nagsimula na ang laro, tahimik. May espiritu bang naririto? Kung oo, pakigabay kami. Gumalaw ang planchette. Yes, nagkatinginan ang tatlo. Akala nila isa sa kanila ang gumagalaw. Ngunit sunod-sunod ang sagot ng espiritu. Name: Elias, age 7, dead 1997, hurt, trapped, behind. Anong behind? Tanong ni Kiko na medyo kinakabahan na at biglang napatingin si Mariel sa salamin. Sa likod niya, may bata, nakatingin, maputla, may sugat sa noo, napatalon siya pero paglingon niya sa likod, wala naman. Guys, may nakita akong bata! Joke mo ba yan? Nanginginig na ang boses ni Kiko. Ngunit sumagot ulit ang board. I'm behind the glass. Pag-angat nila ng tingin, nag-iba ang refleksyon sa salamin. Hindi na sila tatlo ang nakikita, kundi 4. Nakatayo sa tabi ni Jonah ang isang batang duguan ang mukha. Nanginginig ang mga ilaw, lumalakas ang hangin. Tama na! Tama na to! Sigaw ni Mariel. Pero hindi na gumagalaw ang planchette. At ang mas masama, hindi na rin sila makagalaw. Para bang may pumipigil sa kanila. Ang bata sa salamin, unti-unting lumalapit sa likod ni Jonah. Biglang nabasag ang salamin. Sa pira-pirasong bubog, kitang-kita pa rin ang reflection ng batang si Elias. Pero wala na siya sa likod ng salamin. Umalis silang takot na takot kinabukasan. Sa sobrang takot, hindi na nila kinuha ang Ouija board. Pagbalik nila sa bayan, nagtanong si Mariel sa mga matatanda tungkol sa Elias na namatay noong 1997. May nagsabing may batang Elias na anak ng tagalinis ng bahay na yon. Nahulog sa hagdan, tumama ang ulo, at namatay agad. Pero ang nakakatakot, nahulog siya habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. May sabi-sabi noon, ani Aling Rosa, na nahulog siya hindi dahil sa aksidente, kundi dahil tinulak daw ng refleksyon niya. Lumipas ang linggo. Akala ni Mariel tapos na ang lahat. Ngunit isang gabi, habang siya ay nagtutoothbrush sa CR, napatingin siya sa salamin. Sa likod niya, may batang lalaking nakangiti, may dugo sa ulo, at may hawak na basag na piraso ng salamin. Bago siya makasigaw, may narinig siyang pamilyar na boses. Play with me again. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode?
I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.